Noong mga panahong bata-bata pa kami at pakiramdam namin ay halos lahat ng pwedeng gawing adventure, naging tradisyon na ng barkada namin ang bisita iglesia tuwing Huwebes Santo. Hindi naman kami yung sobrang relihiyoso sa parang mahigpit at formal, pero gusto namin ang biyahe, ang tahimik na daan sa probinsya, ang pakiramdam ng lumang mga simbahan at ang kakaibang bigat ng Holy Week na parang mas humahaba ang gabi kaysa karaniwan. Nang taong iyon, 7 kaming sumama. Kumpleto ang usual na grupo. May sasakyan ng isa, may dalang pagkain ng isa, at may dalang power bank at camera ang isa pa dahil balak namin kumuha ng litrato sa bawat simbahan. Hindi naman iyon para gawing content o kung ano. Trip lang naming maalala na minsan, kahit magkakaiba na kami ng trabaho at buhay, may isang gabing sama-sama pa rin kaming umiikot sa probinsya katulad ng college. Maaga kaming nagsimula. Sa unang 3 simbahan, magaan pa ang pakiramdam. Maraming tao, may pamilya, may matatanda, may mga batang tulala sa kandila habang hawak ng magulang. Sa bawat simbahan, maikling dasal, kaunting tahimik na upo, tapos litrato sa labas. Normal ang lahat. May pagod, gutom, kaunting tawanan sa van, pero wala namang kakaiba. Pagsapit sa ika-4 at ika-5 simbahan, nagsimula na kumonte ang tao sa kalsada. Mas madilim na ang mga daan sa pagitan ng baryo. Sa ilang bahagi ng biyahe, parang ang tanging liwanag na lang ay ang headlights namin at malalayong kandilang nagliliwanag sa mga bintana ng bahay. Ngunit maganda pa rin ang pakiramdam. Yung tipong tahimik pero hindi mabigat. Sa ika-6 na simbahan, may kaunting kakaiba ng pumasok sa mood ng grupo. Hindi agad takot. Parang pagkapagod lang na may halong malamig na kutob. Lumang-luma ang ika-6 na simbahan at kahit bukas pa ito, konti na lang ang tao sa loob. Habang nagdarasal kami, napansin kong may bahagi ng kisame na sobrang dilim kahit may kandila naman sa altar. Ngunit nang tingnan ko ulit, wala na ang pakiramdam. Naisip kong baka pagod lang ako. Paglabas namin, sinabi ng isa naming kasama na tapusin na raw namin ang ika-7 simbahan para makauwi na. Malayo pa iyon ng konti. Nasa lumang bayan. Halos nakadikit na sa paanan ng bundok. Ganun pa man, wala namang tumutol. Mahigit 30 minuto rin ang biyahe. Habang tumatagal, mas lalo kaming napapaligiran ng dilim. Pakonti ng pakonti ang bahay. Pahaba ng pahaba ang mga puno sa gilid. Ang ilang poste ng ilaw ay patay. Sa loob ng van, unti-unting humina ang usapan hanggang sa tunog ng aircon at gulong na lang ang naririnig. Pagdating namin sa ika-7 simbahan, halos 11:00 na ng gabi. Lumang-luma ang estruktura, makapal ang pader, mataas ang kampanaryo at malapad ang bakuran na halos walang tao. May ilang kandilang nakalinya sa paanan ng hagdan, ngunit bukod doon ay parang pinili ng buong lugar na manatiling madilim. Wala ring vendors, walang nagpipicture at wala kaming makitang ibang sasakyan sa paligid. Nang bumaba kami sa van, lahat kami ay kusang tumahimik. Hindi yon pinag-usapan. Parang iisang pakiramdam lang ang sabay-sabay na bumalot sa amin. Ang hangin sa bakuran ay mas malamig kaysa sa daan na dinaanan namin. Hindi simpleng preskong probinsya. Lamig iyon na parang nanggagaling sa bato, sa lumang kahoy, o sa mga dasal na matagal nang kumapit sa mga dingding. Pumasok kami sa loob. Malawak ang simbahan, ngunit kaunti lang ang kandilang nakasindi. Sa altar, may ilang taong nakaluhod sa malayo, ngunit hindi namin makilala ang mga mukha dahil sa dilim. Umupo kami sa gitnang pwesto at tahimik na nagdasal. Hindi ko na maalala ang eksaktong laman ng dasal ko noon dahil ang nangingibabaw sa isip ko ay ang pakiramdam
na parang may kulang at may sobra sa parehong oras. Hindi naman kami nagtagal, ilang minuto lang siguro. Bago lumabas, nagpakuha pa kami ng huling group selfie sa loob bilang pampitong simbahan. Isa sa amin ang humawak ng phone at sabay-sabay kami nagtabi sa gitna ng aisle. Ilang click, tapos labas na. Habang pababa kami ng hagdan, biglang napatigil ang isa naming kasama. Hindi ko agad pinansin dahil akala ko nadulas o may naiwan sa loob. Ngunit pagtingin ko sa mukha niya, nakita kong namumutla siya. 8 raw kami pagpasok. Noong una, inisip namin biro lang niya yon. Pagod na rin kasi kaming lahat at may ugali talaga siyang mahilig manakot bigla para mang-asar. Ngunit hindi siya ngumiti. Hindi siya nagpatuloy sa biro. Sa halip, paulit-ulit lang niyang tinitingnan ang pintuan ng simbahan na para bang may hindi siya maipaliwanag. Kinuha namin ang phone at binuksan ang huling selfie. Doon kami sabay-sabay ng lamig. 8 nga kami. 7 kaming magkakabarkada sa gitna ng frame at sa dulong kaliwa may isang babaeng nakabelo. Hindi siya sumisingit sa kuha na parang random na dumaan lang. Nakatayo siya roon na parang bahagi talaga ng grupo. Mahaba ang puting belo hanggang dibdib at nakaharap siya sa kamera. Hindi namin siya napansin ang kunin ng litrato. Wala rin naman kaming nakitang babaeng ganoon sa loob ng simbahan. Pinagtinginan namin ang isa't isa. Ang isa naming kasama ay agad nagsabing baka tao lang talaga yon sa simbahan at hindi lang namin namalayan dahil sa pagod. Posible yon, kaya binuksan namin ang iba pang pictures mula sa unang 6 na simbahan para hanapin kung may kahalintulad na tao rin ba sa background. Kaso, mas lumala lang. Nandoon din siya sa ibang larawan. Sa unang simbahan, halos hindi siya mapansin dahil nasa malayo lang siya sa gilid ng pintuan. Sa ikalawang simbahan, nasa likod na siya ng bakod. Sa ikatlo, nasa ilalim ng kampanaryo. Sa ikaapat, nasa dulo ng mga upuan sa loob. Sa ikalima, kalahati lang ng belo niya ang kita sa likod ng isa naming kasama. Sa ika-6, halos katabi na niya ang isa sa amin sa litrato. At sa ika-7 simbahan, siya ang pinakamalapit. Malamig ang daliri ko habang nag-zoom kami sa mukha niya. Ngunit wala pala siyang mukha. Dilim lang sa ilalim ng belo. Walang hugis ng ilong, labi o mata. Parang ang tela ay nakapatong sa hungkag na espasyo. Nagkagulo ang grupo pagkatapos noon. May nagsabing umalis na agad. May gustong balikan ang simbahan para tignan kung may babaeng ganoon sa loob. Ngunit nanaig ang kabakay sa logic. Bumalik kami sa van ng halos hindi na nag-uusap. Habang nasa biyahe pa uwi, ilang beses namin binilang ang mga sarili namin. 7. Kumpleto at walang kulang. Sa isang banda, nakahinga kami ng kaunti. Iniisip namin baka edited lang ng camera, glitch, liwanag o pagod na mga mata. Ngunit kahit sinong tumingin sa litrato ay mahihirapang sabihing aksidente lang ang presensya niya. Masyado siyang sakto sa bawat frame at sa bawat sumunod na simbahan, mas lumalapit siya. Nakauwi kami bandang lampas hating gabi. Bago kami naghiwa-hiwalay, napagkasunduan naming burahin na lang muna ang mga larawan sa isip at magpahinga na. Pwede namin iyong balikan kinabukasan kapag maliwanag na at mas maayos na ang mga isip. Ngunit hindi lahat sa amin ay nagising pa. Bandang 9:00 ng umaga, nagising ako sa sunod-sunod na tawag. Ang isa naming kasama, yung nakaupo sa likod ko sa van at siyang pinaka nagpapatawa pa kagabi, ay hindi na nagising.
Ayon sa pamilya, natagpuan siyang parang natutulog lang, ngunit malamig na ang katawan. Wala raw sakit, wala ring senyales ng anumang nangyari ng gabi. Noong marinig ko yon, ang una kong naalala ay hindi ang huling pag-uusap namin, kung hindi ang ika-6 na larawan. Dahil sa ika-6 na simbahan, halos dikit na sa balikat niya ang babaeng nakabelo. Nang puntahan namin ang burol, wala ni isa sa amin ang agad naglakas loob banggitin ng mga pictures. Ngunit habang lumalalim ang gabi sa puninarya, may isa sa amin na nagsabing kailangan namin tignan ulit ang cellphone ng namatay naming kaibigan. Hindi dahil sa chismis o takot, kundi dahil baka naroon ang mga litrato at mas mabuting alam namin kung ano talaga ang nakita namin. Nasa pamilya niya ang cellphone at nang pahintulutan kaming silipin para kunin ang ilang contact details, binuksan namin ang gallery. May bagong larawan. Wala raw dapat bagong kuha dahil patay na ang cellphone niya nang mahimbing siyang natulog. Ngunit nandoon ang imahe sa pinakahuli ng album. Selfie namin 7. Hindi sa simbahan. Nasa loob kami ng puninarya. Nakatayo kaming lahat sa tabi ng kabaong niya. Kahit malinaw namang wala ni isa sa amin ang kumuha ng ganoong litrato noong araw ding iyon. At sa likod namin, ika-8 pa rin siya, ang babaeng nakabelo. Mas malapit na ngayon kaysa dati. Halos nakasandal sa kabaong. Doon namin unang naisip ang bagay na wala ni isa sa amin ang gustong aminin ng malakas. Hindi pala siya basta sumasama sa litrato. May sinusundan siya at nang makuha na niya ang isa, hindi pala siya umalis. Mula noon, hindi na ako nakatapos ng 7 simbahan sa gabi. Kung sasama man ako sa bisita iglesia, sinisiguro kong maliwanag pa ang huling simbahan at hindi na rin ako basta-basta nagpapakuha ng group photo sa loob ng lumang simbahan, gaano man kaganda ang ilaw ng kandila. Dahil may mga simbahan pala na hindi dasal ang kinukumpleto kapag Semana Santa. Minsan, bilang. At kapag sumobra ng isa ang bilang ninyo sa litrato, maaaring hindi iyon aksidente. Maaaring may nakapili na ng susunod na isasama sa pag-uwi.